Hindi ko inakala na sa liit ng aming kusina, ay magkakasya kaming 5 sa upuan at mesa. Hindi na sumabay si Isa sa pagkain namin ng tanghalian, at busog pa raw ito. Tanghali na siguro ito nang nagising, kaya late na rin nakakain ng umagahan. Habang kumakain kami, ay tahimik lang akong nakamasid sa mga taong kasama ko sa mesa, partikular kay Ralph na tahimik lang din na kumakain. Samantalang si Raymond na bukod sa tahimik, ay nakasimangot din ang mukha ng malaman na kasabay pala naming kakain ng tanghalian si Ralph. Bigla ang pag-iba ng ihip ng hangin, at agad ay nakagaanan na ng loob ni tatay si Ralph, samantalang noong 1 linggo ay kulang na lang ay itago ako nito sa bahay, para lang hindi kami magkitang dalawa. Manaka-naka ay naririnig kong may itinatanong si tatay kay Ralph, at agad namang sasagot ng magalang ang isa, na ikinatutuwa ng mga magulang ko. Parang komportable na rin ito na kausap ang mga magulang ko, maging kung paano ito kumilos sa harap ng mga ito, na hindi ko lubos mapaniwalaan na pwede palang mangyari. Napakadali para dito na pakibagayan ang mga magulang ko, hindi ko siya nakitaan ng anumang kataasan ng ere sa pagsasalita, kahit na anak ito ng isa sa mga mayamang tao sa lugar namin. Siguro ay sanay na rin itong makipag-usap talaga sa mga tao, lalo na at may-ari ito ng mga negosyo, at kailangan na pakibagayan nito ang maraming tao. Napansin ko na halos naubos nito, ang pagkain nilagay ni nanay sa plato mismo nito. Mukha namang nagustuhan nito ang adobong manok na ulam namin, at sariwang saging na pinitas ni Isa sa likod bahay namin. Nagpatuloy lang ang masagana naming pananghalian na puro kwentuhan ni Ralph, at ng mga magulang ko. Pagkatapos naming kumain ng tanghalian, ay nagyaya pa ang mga magulang ko na tumambay sa likod bahay namin, kung saan nakatayo ang maliit naming kubo na pahingahan. Sison ng mangga, kaya may bunga ang puno ng Indian mango, na nakatabi mismo ng kubong tinatambayan namin. Inutusan din ako ni tatay na manguha ng mangga, at nang may makain kami, habang nagkukwentuhan bago umuwi si Ralph. Hindi naman ako hinayaan ni Raymond na humawak ng sungkit, at ito ang kusang naningkit ng mga mangga. Nagkatuwaan pa nga kaming dalawa, nang muntik nang matamaan ng mangga sa ulo si Raymond, buti na lang at nakaiwas ito. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ay napansin ko agad ang pagdilim na naman ng mukha ni Ralph. Halatang hindi nito gusto ang nakikita nito, kaya siguro para itong kakain ng tao sa tingin pa lang nito. At doon ko muling naalala ang pinagtapat nitong damdamin sa akin, na nagseselos ito sa tuwing nakikita nito na kasama ko si Raymond. Halos 2:00 na rin ng hapon nakaalis si Ralph, at marami pa itong pinagkwentuhan kasama sila tatay at nanay. Sila naman ni Raymond, ay matiim lang na nakikinig at nagkakatinginan. Wala naman kasi akong masasabi tungkol sa mga lupa, at hindi naman ako nakapag-aral ng kolehiyo. Si Raymond naman ay hindi nito linya ang mga ganang trabaho, dahil sa opisina ang una at kasalukuyan nitong trabaho. Hindi muna raw aalis si Raymond, kaya si Ralph lang ang inihatid namin sa tarangkahan. Sir Ralph, salamat sa mga nalaman namin, tungkol sa dapat naming gawin sa mga lupa namin dito, saad ni tatay nang makarating na kami sa mismong harap ng kotse ni Ralph. Ralph na lang po tay. Elias, nakangiti ito pagkatapos nitong itama ang tawag ni tatay dito. Sige, Ralph. Sa uulitin ha, dumalaw ka ulit dito, at magpasabi ka na rin kay Precious, kapag nagdala siya ng gatas sa bahay ninyo, na balak mong pumunta dito, para may pagluto ka naman namin ng masarap-sarap na ulam. Tama ba ang narinig ko? Pinapayagan na muli ako ni tatay, na magdala ng gatas sa bahay ng mga Montemayor. Anong nangyari? Nagkatinginan naman kami ni Raymond, pagkatapos nitong marinig ang sinabi ni tatay, napayuko naman ako, at hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong sabihin o gawin, para hindi nito isipin na ako ang may gusto na magdala ng mga gatas sa bahay ng mga Montemayor. Nagbawi ng tingin si Raymond sa akin nang muling magsalita si Ralph. Opo, tay, Elias. At sunod naman itong lumingon sa akin pagkatapos. Aalis na ako Precious. Column nito sa kanya. Ingat po kayo sir. Nabigla man ay nakasagot pa rin ako ng maayos sa harapan nito. O ikaw Raymond, mamaya ka pa ba uuwi? Tanong naman ni tatay kay Raymond. May pag-uusapan lang po kami tatay Elias saglit ni Precious. Seryosong sagot ni Raymond na ikinagulat ko. Wala naman itong sinabi na mag-uusap kami pagkaalis ni Ralph
Bahagyang gumalaw ang mga panga ni Ralph, pagkarinig ng sinabi ni Raymond. At saka nito tiningnan ng matalim si Raymond, bago muling nagpaalam kay tatay na aalis na. Katulad nga ng sinabi ni Raymond, ay naglakad-lakad kami sa gawing bukid ng aming bahay, at habang daan ay nagsimula na itong magsalita. Parang anak lang kung makaasta nakikita Tatay Elias na rin. Hindi na napigilan ni Raymond na komento kay Ralph. Nang medyo malayo na kami sa aming bahay. Bakas sa itsura nito ang inis at galit, isama pa kung paano ito magsalita, na hindi naman ito dating ginagawa. Palabiro at mabait ito, kaya ni minsan ay hindi ko nakita na nagalit o nainis ito ng todo sa isang tao. Ngayon pa lang, Raymond, awat ko sa kung ano pa ang edudugtong nito sa una nitong sinabi. Ayoko rin naman na mag-isip ito ng iba sa amin ni Ralph, dahil wala naman talagang namamagitan sa aming dalawa. Nagsasabi lang ako ng totoo, Precious. Depensa nito sa kanya. Hindi pa rin nagbabago ang itsura nito, kumuha pa ito ng isang tuyong patpat, at halos malagas na ang mga dahon na dinadaanan namin na hinahampasan nito. Napailing na lang ako dahil sa ginagawa nito. Kahit na, tao siyang nagpunta sa bahay, kaya hindi natin siya dapat husgahan. Pinilit kong maging malumanay ang boses ko, dahil kung makikipagmataasan ako ng boses sa kanya, at baka kung saan pa makarating ang pag-uusap namin, kaibigan ko siya at ayokong nagkakasamaan kami ng loob, dahil hindi ako sanay na ganito kami kaseryoso mag-usap, dahil kay Ralph. Matagal na bang nagpupunta ang lalaking iyon sa bahay ninyo? Inisra rin itong tanong sa akin. Iyon ang unang beses na nagpunta ito sa kanilang bahay, pero hindi iyon ang una nilang pagkikita. Nais sana niyang isagot kay Raymond. Pero bigla niyang naalala na baka lalo lang itong mainis, kaya hindi na lang niya sinabi ang totoo. Oo, kanina lang siya nagpunta sa bahay. At saka teka nga, bakit ba ang init ng dugo mo kay Sir Ralph? Wala naman siyang ginagawang masama sa iyo. Hindi ko na rin napigilan na itanong kay Raymond. Nailagay ko pa ang dalawa kong kamay sa baywang, para magmukha akong mata-ray na investigador. Precious, obvious naman na may gusto sa'yo ang lalaking iyon. Sa pagtingin-tingin pa lang niya kanina sa atin ng masama, alam ko nang may ibig sabihin ang mga titig niya. Raymond naman, dahil lang sa tingin hinusgahan muna agad ang tao. Naiinis na rin tanong kay Raymond. Wala na kasi sa katwiran ang mga sinasabi nito. Because I'm also a man, at alam ko ang mga ganoong galawan ng mga lalaki, kapag konsunada nila ang isang babae. Makatwiran namang sagot nito sa akin, mukhang kahit anong paliwanag ang sabihin ko, ay hindi na magbabago ang impresyon nito kay Ralph. Napabuntong hininga na lang ako, at saka ko siya inirapan, baka sakaling makaramdam ito na hindi ko na ikinatutuwa ang mga sinasabi nito, lalo na ang pinag-uusapan namin. Raymond, napaka-imposible ng mga iniisip mo, okay? Sabi ko. Paano namang magkakagusto ang isang tulad niya sa akin, sige nga Abir. Ito naman ang hindi nakasagot sa tanong niya. At alam mo ba, marami akong dahilan kung bakit hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Na magkakagusto ang tulad ni Ralph Montemayor sa akin. Una, hindi ko siya gusto. Pangalawa, mahirap lang ako at siya mayaman, kaya hindi pwede, okay. Pangatlo, hindi ang katulad niya ang pipiliing makasama ang isang katulad ko. Malungkot kong sagot kay Raymond. Ang huli ang pinakamahirap na katotohanan na binanggit ko, na parang may isang bato na nakaharang sa lalamunan ko, na hirap-hirap akong sabihin ang mga bagay na iyon. Doon tuluyang natahimik si Raymond nang masabi ko ang mga dahilan ko, kung bakit imposible ang mga sinasabi nitong Sapantaha, na maaaring magkagusto talaga sa akin ang isang Ralph Montemayor. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad, hanggang makarating kami sa dati naming tinatambayang puno, at pagkapahinga namin, ay nagyaya na ring bumalik si Raymond sa aming bahay. Hindi na rin niya ako kinausap tungkol kay Ralph. Pagkatapos ng pagtatalo namin kanina, marahil ay naisip din ito na tama ang mga sinabi ko. At ako naman ay nanatiling sarado ang puso't isipan sa posibilidad, na mangyari ang kinakatakutan nito. Hindi niya hahayaan na masaktan siya ng isang Ralph Montemayor, pangako niya iyon sa kanyang sarili. Alam ko namang sa huli, ay hindi pwedeng magsama ang langis at ang tubig, katulad na ang isang mayaman sa mahirap. Iyon ang batas ng buhay na mahirap tanggapin, at hindi na ata magbabago.
Inutusan muli si Precious ng kanyang mga magulang, para magdala ng sariwang gatas sa bahay ng mga Montemayor. At ganun na lang ang lungkot niya, nang hindi niya naabutan doon si Ralph nang makarating siya sa bahay nito. "Sino ang hinahanap mo, Precious? Si Sir Ralph ba?" Pilyang tanong ni Michelle sa kanya. Napansin pala nito ang paglinga-linga niya sa loob ng bahay ng mga Montemayor, habang inilalagay niya muli sa mesa ang mga bote ng gatas na dala niya. Hindi naman Michelle. Bakit mo naman nasabi yun, ikaw talaga?" Nakangiwi niyang balik na tanong dito. "Sus, wag na mag-deny. Ano ba ang sinabi sa iyo ni Sir Ralph noong nakaraan, na pinapunta ka niya sa library?" Curious na tanong nito muli sa kanya. Ano nga ba ang sinabi sa kanya ni Ralph noon? Tinatakot, pinaamin. Napailing na lang siya pagkatapos. Yun ba? Wala, binigay lang niya ang bayad ng gatas sa akin. Pagkukunwari niya. Talaga ba? Bakit hinabol ka pa niya pagkaalis mo dito, at pinasakay sa kotse niya? Makahulugan nitong tanong sa kanya. Patay na siya. Mukhang wala na siyang lusot. Pero mas mabuti pa rin, na hindi niya sabihin ang totoong pinag-usapan nila ni Ralph kay Michelle, at baka may makadinig sa kanila, mahirap na. Pwede kasing makarating ito sa mga magulang nito, at tiyak na pareho silang malalagot pag nagkataon. Sa maniwala ka at hindi Michelle, nagkwentuhan lang kami ni Sir Ralph noon. Pagkatapos ay nagmamadali akong lumabas noon sa library nila, kasi ay uulan na. At siguro yung nakita mo na pinasakay niya ako sa kotse niya, nakisabay lang ako noon. May pupuntahan siya noon, sinabay lang ako, tama, nakisabay lang ako sa kanya. Nakangiwi kong sagot sa kanya. Sana lang ay maniwala ito sa mga dahilan niya, kahit na medyo kinakabahan siya sa pagsasalita. Siya, sige, kung ayaw mo talagang umamin. Basta ang maipapayo ko lang sa iyo, ay huwag mong hayaan na mahulog ang loob mo kay Sir Ralph, okay? Hindi dahil masama siyang tao, kung hindi alam mo na magkaiba kayo ng estado sa buhay, hindi ba? Baka masaktan ka lang pinsan. Pagpapaalala nito sa kanya. Muli ay nanglumo siya sa katotohanan iyon, na pilit sa kanyang ipinamumuka ng lahat. Wala ba talagang puwang ang katulad niya na magmahal, at magkagusto sa isang katulad ni Ralph Montemayor? Lalo niyang napatunayan na wala talaga siyang karapatan, na makipagkaibigan man lang sa isang katulad ni Ralph, at masasaktan lang siya. Ngayon pa nga lang ay nahihirapan na siya sa pag-iisip kung bakit kailangan niyang maranasan ang ganoong pakiramdam, na halos ay ipanalangin niya na magkita silang muli ni Ralph, dahil namimiss na niya ito. Para tuloy gusto na niyang lunukan ng sinabi niya kay Raymond, na kailanman ay hindi siya magkakagusto dito. Pagkakuha niya ng bayad ng gatas, ay lumakad na muli siya, at baka maabutan naman siya ng ulan. Buti ay may dala na siyang payong ngayon. Pagkalabas niya ng malaking gate ng mga Montemayor, ay sakto naman ang pagdaan ng isang pamilyar na itim na kotse sa kanya. Kotse ito ni Ralph. Bahagya niyang nilingon ang kotse nito, nang makalagpas ito sa daraanan niya, at nagpatuloy na lang siya sa paglakad. Nakakailang hakbang pa lang siya nang makaraan ang kotse ni Ralph, ay narinig niyang parang bumaling ang dala nitong sasakyan. At hindi nga siya nagkamali, at walang ano-ano ay tumapat na ito sa gawin niya. Hay, bati nito sa kanya. Nakasuot pa ito ng sunglasses na lalong bumagay sa gwapo nitong imahe. Hindi na naman niya maapuhap ang tamang reaksyon, na dapat niyang ipakita sa harapan nito ng mga sandaling iyon. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya, maski ang kanyang tenga ay nabibingi na ata sa lakas ng kabog nito. Sir Ralph, kayo po pala. Sinubukan kong maging normal ang boses, habang kausap siya, pero sadyang malakas ang hatik ng kaba sa kanya, kaya parang hinihingal lang ang dating ng boses niya, nang sagutin niya ang bati nito sa kanya. Hatid na kita. Nakangiti nitong yaya sa kanya. Okay lang po ako, sir, kaya ko na pong umuwing mag-isa. Nagulat man ay nakabawi pa rin siya, at nakasagot kay Ralph. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo at kilay nito, nang marinig nito ang pagtanggi niya sa paanyaya nito. I insist, Precious. Malapit lang naman ang bahay ninyo, kaya makakabalik din ako agad dito sa bahay bago magdilim. Paniniguro nito sa kanya. Mukhang seryoso nga ito sa alok sa kanya, base sa nakikita niyang itsura nito, habang hinihintay ang sagot niya. Sige po, sir. Alangan niyang sagot kay Ralph.
At bumaba pa ito para pagbuksan siya ng pinto ng kotse nito. Sakto naman na pagbalik nito sa driver's seat, ay naisuot na niya ang seatbelt sa katawan niya. Siyempre, tinandaan na niya kung paano ito isuot, at mahirap na kung ito paulit ang magsusuot sa kanya. Nakita pa niya ang palihim na pagngiti ni Ralph, nang makita nitong nagmamadali siyang magsuot ng seatbelt, hindi niya alam kung bakit. Habang nasa daan sila papauwi sa kanilang bahay, ay nagtaka siya at parang hindi tama ang way na kanilang tinatahak papauwi. "Sir, saan po tayo pupunta? Hindi naman po ito ang daan papauwi sa amin." Hindi na niya napigilan na itanong kay Ralph. "Magmimerienda lang tayo, don't worry. Ihahatid kita ng ligtas sa inyo pagkatapos." Nakakaloko nitong sagot sa kanya. Kalmadong-kalmado ito habang nagmamaneho, samantalang siya ay parang dinadaga ang dibdib niya sa kaba, hanggang hindi siya nakakababa sa kotse nito. Ipinaroda nito ang kotse nito sa isang restaurant malapit sa barangay nila, at saka ito bumaba ng kotse. Nagpaalam naman ito sa kanya, na mag-take out lang ito ng merienda nila saglit. Tumungo na lang siya bilang sagot dito. Makalipas lang ang ilang minuto, ay bumalik na rin agad si Ralph bitbit ang isang supot. Nakita niyang may dalawang stereo na nakalaman doon, soft drinks at saka burger. Nang makaupo ito muli sa driver's seat, ay tinanong nito kung may gusto siyang bilhin bago sila umalis, pero umiling lang siya, at pagkatapos ay pinaandar muli ang kotse nito. Nagulat siya nang muling ihinto ni Ralph ang kotse nito, sa isang tahimik na bukirin. Kung saan matatanaw ang isang malawak na lupain, na kung hindi siya nagkakamali ay pagmamay-ari ng pamilya nito. Muli siya nitong pinagbuksan ng pinto, at pagkatapos naman ay kinuha nito sa loob ng kotse ang mga pagkaing binili nito, para sa kanilang dalawa. Inilapag nito sa ibabaw ng bumper ng kotse nito ang 2 in-can na soft drinks, at 2 burger. Inabot naman sa kanya nito ang isang stereo ng merienda, na ang laman pala ay palabok. Gusto niyang mamangha na ang isang katulad nito, ay nagugustuhang kumain ng mga simpleng pagkain na katulad ng kinakain nila na mahihirap. Pero kahit naman simple ang pagkain at binili nito, ay sigurado siyang mahal ang presyo nito, dahil sa isang sikat na restaurant sa bayan nila ito binili. "Hindi ba masarap?" tanong nito sa kanya nang makita nitong hindi niya ginagalaw ang pagkain niya. Naalangan kasi siyang kumain na kasama niya ito. Parang noon nasa bahay nila ito, halos wala siyang nakain, dahil hirap na hirap siyang lunukan literal ang pagkain, lalo na at manakanika ay nakatitig ito sa kanila ni Raymond. Gulat niyang sagot kay Ralph. Nakita niyang ibinaba nito ang stereo, at saka nito binuksan ang soft drinks na nasa harapan nila, at ibinigay sa kanya nito ang unang bote na nabuksan, tinanggal din nito ang kalahati ng supot ng burger, at muling iniabot sa kanya. "Kung ayaw mo ng palabok, burger na lang at soft drinks ang kainin mo. Pag hindi mo kinain yan, hindi kita iuuwi sa inyo." Makahulugan nitong sabi sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kapag hindi niya kinain ang pagkaing ibinigay sa kanya, ay hindi siya nito iuuwi sa kanilang bahay. Kaya sa sobrang kaba, ay napakagat na lang siya sa hawak na burger, hanggang sa naubos na niya ito, at sinunod naman niyang ininom ang kalahati ng soft drinks na binigay ni Ralph sa kanya. Ilang minuto rin silang kumain sa labas ng kotse ni Ralph, habang nakatanaw sa papalubog na araw sa kabukiran. Nagkulay dugo na ang kulay ng kalangitan. "Anong oras nakauwi si Raymond the last time na nagpunta siya sa bahay niyo?" tanong sa kanya ni Ralph pagkatapos nitong lagukin ang natitirang laman ng soft drinks nito. Para naman siyang nablangko naman, at hindi siya agad nakapagsalita. Kaya tumingin si Ralph sa kanya na parang naiinip sa sagot niya. Inilapag muna niya ang hawak na soft drinks in can, saka sumagot dito. Hindi naman po siya nagtagal at umalis din agad. Sagot ko na hindi ako tumitingin sa kanya. Sa gilid ng mga mata ko, ay nakita kong nakatitig siya sa akin. Habang hawak ang pinagbasyuhan ng soft drinks, nakita ko rin ang biglang pagdilim ng mga mata nito, pagkatapos kong sagutin ang tanong niya. Mukhang hindi ito naniwala, nang sabihin ko na hindi naman talaga nagtagal si Raymond sa bahay namin ng araw na iyon. Halata naman kasi niyang inis si Raymond sa mga nangyari, kaya sinabi na lang niya na mabuting umuwi na lang ito, kaysa mag-away pa sila dahil sa mga bagay na hindi naman niya kontrolado na mangyari. "Ano naman ang pinag-usapan ninyo na dalawa?" sunod nitong tanong sa kanya.
Para naman siyang dumadaan sa isang interogasyon, at kinabahan naman siyang bigla. Kailangan ba talaga nitong tanungin, kung ano ang pinag-usapan nila ni Raymond? Wala man lang siyang karapatang itago dito ang lahat. Nagsimula na siyang mangamba, na baka hindi na tama ang lahat ng nangyayari sa kanila ni Ralph, at lumala pa ang mga bagay na dapat ay hindi na nila sinimulan pa. Pero kung hindi naman siya magiging matatag sa harap nito, ay mas lalo lang na mag-iisip ito ng hindi tama tungkol sa tunay niyang nararamdaman para rito. Hindi man niya aminin, pero unti-unti sa pagdaan ng mga araw, ay nagkakaroon na ito ng puwang sa puso niya, na hindi niya naramdaman kay Raymond, kahit na ilang taon na silang magkakilala. Wala naman po. May sinabi lang siya tungkol sa trabaho niya sa Manila. Mas pinili na lang niyang magsinungaling, kaysa ang sabihin dito ang totoong pinag-usapan nila ni Raymond. Katulad kanina ay napatango lang ito sa sinabi niya, maya-maya ay nagsalita ito muli. Pwede ba kitang yayaing mamasyal bukas? Walang ano-ano ay tanong nito sa kanya. Muli ay nagulantang na naman siya, bigla ay wala siyang makapa na maaaring isagot dito na hindi siya magsisinungaling. Iyon na lang ang una niyang nasabi. Mamasyal tayo, dito lang sa bayan natin. Hindi ko gustong lumayo pa, kung pwede naman tayong mag-enjoy dito sa lugar natin. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Sa kabilang banda, ay tama naman ito sa sinabi nito. Marami naman talagang maaaring puntahan na lugar sa bayan nila, kaysa ang lumayo pa. Pero nanag pa rin sa kanya ang sasabihin ng mga tao sa paligid nila, kung sakaling pumayag siya sa paanyaya nito. Kasi po sir, baka. Don't mind them. Ako ang bahala sa'yo. Ipagpapaalam kita sa mga magulang mo, para hindi sila mag-isip ng kung ano tungkol sa atin. Pangako nito sa kanya. Para naman siyang isang disusing manika na sumunod na lang sa kagustuhan nito. Tutal ay ipagpapaalam naman daw siya nito sa kanyang mga magulang, at hindi naman sila lalayo sa lugar nila, kaya sa tingin niya ay ayos lang kung pumayag na siyang mamasyal kasama ito. Pagkatapos nilang ubusin ang mga pagkain na binili ni Ralph, ay niyaya na siya nitong umuwi. Nag-alala itong baka hinahanap na siya ng kanyang mga magulang, kaya nagpasya na silang umalis. Pagkadating nila sa bahay nila, ay nakita niyang sumunod sa kanya si Ralph, pagkatapos siya nitong pagbuksan ng pinto. Naalala niyang ipagpapaalam nga pala siya nito sa kanyang mga magulang, na mamasyal sila kinabukasan. Nauna akong pumasok sa loob ng aming bahay, at saka ko nakitang sumunod din na pumasok si Ralph. Sa sala ay naabutan naming nag-uusap ng masinsinan ng aking mga magulang. Bahagya pang nagulat ang mga ito, nang makitang nasa likuran ko si Ralph. Oh Precious, kasama mo pala si Sir Ralph. Pagkapasok ni Ralph sa aming bahay, ay agad itong lumapit sa aking mga magulang at saka nagmano. Natuwa naman ang mga magulang ko sa ginawa ni Ralph. Magandang gabi po, Tay Elias, Nay Lani, bati ni Ralph sa kanyang mga magulang. Magandang gabi rin po Sir Ralph. Tay Elias, Ralph na lang po ang itawag ninyo sa akin. Nangiti naman ang kanyang tatay, at saka ito nagsalita. O siya, Ralph, maupo ka muna at magkape. Lani, ipagtimpla mo muna kami ng maiinom na kape. Utos ni tatay sa kay nanay, na agad namang kumilos. Siya naman ay ibinaba niya sa isang lamesitang maliit ang dala niyang basket, na pinaglagyan ng mga gatas. May gusto po sana akong sabihin sa inyo Tatay Elias, tungkol sa in-apply nating pagpapatitulo ng mga lupa ninyo. At narinig nga niyang sinabi ni Ralph sa kanyang tatay, na baka mapabilis ang proseso ng mga papel ng mga kasamahan ng kanyang tatay na nagsasaka, dahil kinausap na raw mismo ng ama nito ang mga tao na makakatulong sa pag-aayos ng mga papel ng lupa nila, na ikinatuwa ng kanyang mga magulang. Salamat Ralph sa tulong mo, at sa wakas ay magkakaroon na rin ng sariling papel ang aming mga lupa. Wala po iyon, Tay Elias. Mayroon lang po sana akong hihilingin sa inyo, kung papayag po kayo. Pag-iiba ni Ralph ng pinag-uusapan. Nanatili lang siyang nakikinig sa pag-uusap ng mga ito. Oo naman, ano ba iyon? Ang kanyang nanay ang nagtanong kay Ralph. Gusto ko po sanang ipasyal si Precious bukas, dito lang po sa lugar natin. Para naman po magkakilala kami ng mabuti. Agad niyang napansin ang biglang pagtitinginan ng kanyang mga magulang, nang marinig ng mga ito ang sinabi ni Ralph. Aaminin niyang siya ang kinakabahan sa sinabing iyon ni Ralph,
sa kanyang mga magulang tungkol sa paghingi nito ng permiso sa pamamasyal nila bukas. Ilang segundo muna ang katahimikan na lumipas sa kanila, at ni isa sa kanilang apat, ay walang nagsalita. Nabasag lang ang katahimikan iyon, nang tumikim ang kanyang tatay at nagsalita. Wala namang problema sa amin, kung ipapasyal mo ang anak namin Ralph, basta at iuwi mo siya, bago magdilim. Pagpayag ng kanyang tatay na ikinagulat naman niya. Opo, Tay Elias. Ibabalik ko po siya bago maghapon, at titiyakin ko po sa inyo na walang mangyayaring masama kay Precious. Pangako ni Ralph sa kanyang mga magulang, na mukhang nakuha na ata ang loob ng mga ito, at napapayag bigla nang magpaalam ito tungkol sa pamamasyal nila kinabukasan. Aasahan namin ang sinabi mo Ralph. Mula doon ay nagpaalam na si Ralph para umuwi. Siya na lang ang naghatid dito hanggang sa kotse nito. See you tomorrow Precious, paalam nito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit biglang naging malambing ang dating ng boses nito, sa pandinig niya nang magsalita ito. Ah, okay po. Magkita po tayo bukas. Kinakabahan niyang sagot dito. Can you drop that po? Tumatanda ako sa ginagawa mo Precious, ilang taon lang naman ang tanda ko sa'yo diba? Nakangiti nitong tanong sa kanya. At pati siya ay napatawa na lang sa tinuran nito. Okay, nakangiti niyang sagot muli kay Ralph. Mas lalo itong nakangiti nang marinig nito ang sagot niya. Sumakay na ito ng kotse nito, at saka binuksan ang windshield, habang nagmamanyobra ito ng sasakyan. Bago pa ito tuluyang umalis, ay tiningnan na naman siya muli nito. Bye! Muli ay malambing nitong paalam sa kanya, napatango na lang siya pagkatapos. Malayo na si Ralph pero nanatili pa rin siya sa labas ng tarangkahan nila, nag-iisip at napapangiti na mag-isa.